ng bago tayo maglagay, i-connect muna natin itong wire na to. So, positive, dito yan. Ayan, ayusin lang natin yung wire. And then, yung negative. Okay, then, connect natin yan dyan. Ayusin lang din natin yung wire. Then, ayusin din natin ang kulay ng wire dahil mas magandang may color coding. Okay? So, para sa negative, ang kulay ng negative ay kulay black. So, para naman sa positive, ang kulay nito ay kulay red. So, ayan, which is na connect na natin. Ngayon, connect naman natin siya dito sa kabila. Okay? Ang tawag dito guys ay jumper. Ayan, jumperan natin siya. At positive naman dito. Ayan, ayusin lang din natin yung wire. At ayusin lang din natin ang kulay ng wire. So, ito, negative, gawin natin black. Para mas maganda may color coding tayo na hindi tayo mawala sa ginagawa natin. Okay. So, ayan, positive, kulay red. Ngayon naman, maglalagay tayo ng ah, um, millimeter. Millimeter. Walang lumalabas. Tama naman. Okay. Wait, bakit walang lumalabas? Ayun, multimeter pala. Sorry. Multimeter. Ay, maglalagay tayo ng multimeter. Yan, tatlo. Ngayon, maglalagay naman tayo ng resistor. Pero, sige, lagay na tayo ng resistor para ikakabit na lang natin. Okay, so ito, resistor. Lagay muna natin dyan tatlo. Ayan, since tatlo yung multimeter natin. Okay, so ito, lagay natin yan dito. Ayan. Then, itong resistor, lagay natin yan dito. Saan ba yan? Lipat natin siya. Ayan. So, i-connect natin yan dito sa positive. Okay, positive lang. Tama, 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 tama. Ayan. So, yan lang natin yan. Okay. So, ito, based dun sa kinumpute natin sa papel, ang resistance netong una na to ay balikan natin yung papel. Asan na yan? R1, which is 5. 5 siya. 5 ohms. Balikan natin. Yan, 5 ohms. Then, balikan natin to R1. R1. Yan. Ayun, siya nag-connect. Ayan. Ngayon naman, ito namang resistor na to, lagay natin dito. At gagaling natin siya at papalitan din natin siya ng based dun sa na-compute natin kanina. Ayok, nagpumana. So, palitan natin. Okay. R2. R2. Yun naman, ang ohms naman nito ay 6. Okay? 6. So, ang last resistor ay palitan natin siya dito. Okay, so tatubingin lang natin ulit yan. Ayan, then connect natin. Yan, then palitan din natin to ng R3. R3. Then, ang nalagay naman dito ay 8. 8 ohms. 8 ohms. Yan. So, as you can see guys, iba-iba sila ng kulay, no? Ayan, kada resistor. Kasi may explanation yan guys. Kada kulay may explanation yan. Okay, so ako hindi ko ma-explain ngayon kung ano yung kulay nito, ano yung function nito ng kulay na to. Ayan, yung mga kulay kada resistor, hindi ko ma-explain guys. Kaya kailangan ko pa siyang pag-aralan. Kaya pagpasensyahan nyo na ako. Kasi ang video na to ngayon, ang ginagawa natin is ah napanood ko lang tong ginagawa ko ngayon na paano ilipat yung paano gawin ang parallel circuit sa Tinkercad. Okay, so ayun.
Kaya pag-aaralan ko muna 'to, yung mga ano na yan, resistor na yan. So ngayon, since may resistor na tayo, gagawin natin ay i-connect natin 'to, 'tong positive, okey? So dito yan, positive, connect natin diyan sa resistor at gano'n din dito, yan, yan. So na-connect na natin, ayan itong, R1 ay itong ano, i-co-connect natin siya sa positive, okey? Positive siya. So ayan, naka-connect na. Wait, ayusin natin. Mas maganda. Ayan, positive. Then itong negative naman ay dito siya dadaloy. Okay. Dito siya dadaloy. So wait lang. Pero mas maganda ayusin natin. Ayan, negative. Tapos bababa dito. Yan. Ganda tingnan. Ay, wala siya sa pagka-connect. Ay, sorry, sorry. Connect natin ulit. Na-connect na ba? O may mali tayong magawa. Hirap na. Ito ay positive. Ito negative. Gawin natin black. Ito black. Ito positive yan. Yan lang yung dapat. Yan. So ito gawin din nating black. Ayun o, may nagawa tayong hindi maganda dito. Dali lang. Ayusin muna natin guys. Sabingin din kasi siya. Wait lang. Ito. Connect natin. Ay wait. Connect natin dito. Yan. At ngayon naman sa pangalawang resistor ay ah may kuha na ulit tayo dito ng millimeter. Yan dito. So, nata-type naman dito mamaya ang volts tsaka current. Yung volts na yan, meron tayo yan. Kasi nga, nag-compute tayo kanina. Tsaka yung current, meron tayo yan. So, mamaya na yan. Connect muna natin, okay? Dito, millimeter. Connect lang natin tong negative. Okay, dito sa... Okay, zoom lang natin, okay? Wait lang, guys. Para mas maayos tingnan. Yan, punta tayo dito. At connecta natin to. Wala, ayaw siya mag-connect. Bakit ganun? Yan. Okay. Yan, connect natin dyan. At yan, yung positive niya naman dito yan sa resistor. Okay. Positive yan, di ba? Tama. Palitan natin tong kulay. Gawin natin red. Yan. Para hindi tayo malito at sumenda pa rin talaga. May color coding. So, ngayon naman, plus itong resistor. Lagyan natin dito. Okay. So, yung negative ay connect natin dito. Yan, nakalinya siya. Tama ba? Negative to? Tama, negative. Tama, tama. Make sure lang natin para hindi tayo magkamali, guys. So, ayan, negative and positive dito sa resistor. Palitan natin yung kulay nito. Gawin natin black. Okay? Ayan. So, there you have it. Meron na tayo ditong nakakonekta na multimeter kada resistor. And sa breadboard ngayon, maglalagay naman tayo dito ng voltage which is ang na-compute nating nakalagay na voltage kanina dito na given sa papel kanina is 24. So, current naman ay balikan natin guys, 11.8. Ayan. So, meron na dito nakalagay. Ngayon naman ay titignan natin, iraran natin siya, okay? Iraran natin siya voltage. So, tama to, okay. Hindi, ano lang to? 4.8 lang dapat yan. Ayan. So,
Okey, tingnan natin kung gagana. Start natin. So ayan, nakita natin guys, parehas dito. Gaya sa computation kanina, ah, ah, papalabasin natin yung mga na-compute natin na 4.8 sa ano, sa sa current. Ayan, papalabasin natin 'yan mamaya. Diyan sa multimeter, papalabasin natin yung mga nakuha nating 4.8, mga 4 and 3. Yan, yan pa lang yung lumalabas. Pero pagka ginawa nating amps yan, is ayan na. Okay? Yan na yung lumabas. Okay, 4.8. Ayan. Gaya ng nangyari sa papel kanina, guys. Yan yung mga nakuha nating ito, balikan natin yung papel saglit, saglit lang. Balikan natin yung papel para maayos yung explanation natin. Okay, so so for 11, tama, 11.8 ang ating ampere na nakuha sa current nung kinuha natin yung kinuha natin yung current. So yung lumabas ay dito sa papel natin ay 11.88 pero ang nilagay natin dito ay 11.8 which is same lang ang lumabas sa multimeter at dito sa papel. Ang nakalagay dito sa papel ay ang nakuha natin sa pagkuha ng I1, pagkuha natin ng I1 is 4.8 which is ito na yun guys, yung 4.8. Ayan, at sa I2 naman ay ang 4. Ito na yun guys, 4. Yan nga, kasi nga yung resistor natin dito ay may laman. Okay? So sa papel nakalagay ang resistor sa unang R1 ay 5. Sa pangalawang R2 naman, ang resistance nito ay 6. Sa R3 naman ay 8. So, ayan na guys. Ayun ang lumabas sa multimeter natin. Same na same sa nagawa nating computation kanina sa papel. So, yun lang. I hope guys na nagets nyo ang aking explanation, no? Pasensya na kung medyo mahaba ang na-consume kong minute sa paggawa nito dahil nalilito talaga ako at inaral ko talaga. Okay. So, as you can see here, nakikita nyo naman dito sa date na it's Sunday, 3:30 AM. Okay. So, naguguluhan talaga ako dito at pinag-aralan ko talaga at pagpasensyahan niyo na sir kung nagtatagalog po ako sa ginagawa kong video ngayon. Gusto ko lang po talaga ninyong maintindihan ang aking ginagawa kada ah, kada isa sir. So, ayun lamang po. I hope na patawarin niyo po ako. Okay. Pagpasensyahan niyo na po ako. Kaya, yun lang. Maraming salamat sa panonood. Yes. Oh, ah.